Yon, ito naman tayo mga kababayan, ano? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. At yun na nga, no? Tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito tungkol na naman kay Epifanio Labrador, ang vlogger na Tapang-Tapangan. Ngunit ang katotohanan ay support naman. At pasensya na, no? Medyo maingay dito sa ating kinaroroonan dahil nasa kalsada po tayo. Kahapon nga wala rin tayong upload dahil nga sa medyo busy tayo, kaya pinilit natin ngayon na makagawa ng reaction video tungkol kay Epifanio Labrador mga kababayan. Dahil ngayon magandang balita ito at malungkot na balita naman para kay Epifanio Labrador at sa kanyang mga uto-utong subscriber. Mayroong malaking truck na paraan mga kababayan. Pasensya na, maingay ito. At yun ito maingay talaga, malaking truck, pasensya na. At yun ito na nga mga kababayan, ang magandang balita dahil itong si Epifanio Labrador ay may panibago na namang kakaharaping malaking problema. Kasi nga, yung ibang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay nagsampa na ng kaso laban sa pinakamayabang na vlogger na ito, si Epifanio Labrador. Sunod-sunod na nga yung karma nitong si Epifanio Labrador, nagkakasakit na nga ito sa kanyang pinagtataguan dyan sa kagubatan. Dahil nga sa kaniyang pananatili nagkadinggi na nga daw ayon sa ating mga kababayan na talagang galit na galit kay Epifanio Labrador. Ako ulitin ko hindi po ako kaanib ng Iglesia ni Cristo. Isa po akong Katoliko. Hindi ko nagugustuhan itong ginagawa nitong si Epifanio Labrador sa kaniyang pag-alipusta, sa kaniyang pambababoy, sa kaniyang pagmumura sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo kahit sa kanila dating Pangulong Duterte talagang pinagmumura sila. Vice President Sara Duterte talagang nakakatikim ng pambabalahura ng kumag na ito na si Epifanio Labrador mga kababayan. Kaya ito na sunod-sunod na yung karma na dumating sa kaniyang buhay. At ito na mga kababayan talagang lalong magtatago ito. Hindi na ito magpapakita dahil nga sa sobrang dami na ng kaso na kakaharapin nitong supot na si Epifanio Labrador. At may mga nababasa din tayong mga komento diyan sa ating YouTube channel. Yung mga subscriber ata ito ni Epifanio Labrador na pinagtatanggol yung kanilang iniidolo na napakabastos, napakasinungaling. Kung may mas sinungaling pa kay Satanas, mas sinungaling pa ito mga kababayan. Sobrang grabe, napakasinungaling ng tao na ito. Napakagaling gumawa ng kwento kahit naman wala siyang ipinapakita na mga basihan, talagang gumagawa siya ng kwento para sirain ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kaya ito na mga kababayan grabe. Talagang sinasabi ko na nga mga kababayan na may kasabihan tayo na ang gaba di magsaba. Kaya ito na, talagang sunod-sunod na yung karma sa buhay nitong si Epifanio Labrador. Sa tingin ko, dyan na mabubulok sa kagubatan itong si Epifanio Labrador mga kababayan dahil nga nagkakasakit na ito. Sabi nga ng iba nating mga kababayan, baka hindi lang daw dinggi, baka malaria yung sakit nitong si Epifanio Labrador. Ito na mga kababayan, wag na natin ito patagalin Itong video na ito ay nagmula kay Tinig ng Karunungan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Gusto niyang ipaalam sa inyo, mga kapatid at mga kababayan na nanonood sa Tinig ng Karunungan, kung ano ang kanyang saloobin sa paghahain niya po ng reklamo. At ito po ang kanyang pinapasabi po sa amin, especially sa mga nanonood po sa amin dahil kilala rin po tayo nung kapatid na yon bilang vlogger po na nagtatanggol po sa iglesia. Ang sabi po ng ating kapatid, sabihin ko po sa inyo na yung ginawa po niyang paghahain ng reklamo ay bunga ng kanyang pag-ibig para sa iglesia at para sa tagapamahalang pagkalahatan. Hindi siya pinilit, hindi siya binayaran, hindi siya sinuhulan ni numan para gawin yung paghahain ng reklamo na yun man din ay ginawa na rin ng mga nauna nating kapatid na kusang loob po silang nagtungo sa otoridad para maghain ng reklamo. Sinabi po ng ating kapatid sa pananampalataya na
iginagalang po niya, gaya ng marami po sa atin at lalong bilang may tungkulin, ginagalang niya ang kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil yun po ay utos sa atin ng Panginoong Hesukristo na ibigin po natin ang isa't isa. Hindi po anya siya papayag na yurak-yurakan lang ng kahit na sino ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At lalong hindi siya papayag na murahin ninuman, pagbantaan ninuman, hamak-hamakin ninuman ang ating namamahala. Dahil sa lubos na paggalang po na atin pong inilalaan sa Kanya. Sapagkat bilang may tungkulin, iginagalang din po tayo ng ating namamahala sa paraang pinatatatag po tayo sa ating pananampalataya. Hindi niya hinahayaan na tayo ay manghina sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya ganun na lamang din ang damdamin ng ating kapatid. Sinabi niya na kung papaanong inaalagaan tayo ng namamahala, gusto rin namin igalang ang ating namamahala. At kung hindi kayang igalang ng ibang tao na wala sa iglesia ang ating namamahala, tayo po ang gagawa nun at patuloy na gagawa nun. Ngayon, may nagbanta, may humamak sa pamamahala, may nang bastos sa namamahala. Ang sabi ng ating kapatid, di tayo na mismo ang gagawa ng paraan para yung nang bastos na yon sa pamamahala, magawan po natin ng aksyon at makamit natin ang hustisya para sa pamamahala bilang paggalang po natin sa kanila. Lang po natin sa kanila. Masakit daw po sa nararamdaman ng ating kapatid. At gayon din naman tayo na talagang kumirot sa ating puso yung mga narinig at napanood natin kay Epifanio Labrador. Talagang hindi tayo makatulog ng maayos sa ginawa ng taong yan. Dahil sa inis, dahil doon sa pagdadamdam na ating naramdaman, buhat ng yan ay mapanood natin kay Epifanio Labrador. At hindi lang iisang video yan. Paulit-ulit, makailang beses ginawa ni Epifanio Labrador yang pangyuyurak sa pamamahala, maging yang panghahamak sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ngayon, ipinagpapasa batas, ipinagpapasa Diyos na lang po natin ang si Epifanio Labrador. At nagpapasalamat nga po kami ng napakarami dahil na ipagtatagumpay po natin yung mga ganitong paghahain po ng reklamo na yan naman ay talagang nasa proseso, di gaya ng sinasabi ni Epifanio Labrador na kung tayo daw ay kumilos ay pailalim. Di po ba? Kasalungat na kasalungat yung sinasabi ni Epifanio Labrador doon sa ginagawa po natin ngayon na proseso. Ngayon, tiyak na tiyak mga kapatid, mga kababayan na may mag-iisip po sa iba nating mga kababayan ng ganito. Di po ba utos ng ating Panginoong Hesukristo na patawarin niyo po ang nagkasala sa inyo? Kung tunay po kayong Kristiyano, hindi na aabot sa demandahan yan. Kung tunay po kayong mga alagad ni Kristo, hindi na para sampahan nyo yan ng kaso, kundi patawarin nyo na lang. Di po ba mga kababayan, mga mahal na kapatid, alam na alam din po natin na pinatawad naman na yan natin si Epifanio Labrador nung unang nagsalita yan laban sa Iglesia ni Cristo. Di po ba't nang humingi ng dispensa yan ay pinagbigyan po natin yan, pinatawad din po natin yan, pinagpasensyahan po natin yan. At ngayon na umulit, papayag pa po ba tayo na ulit-ulitin pa ng taong yan ang ginagawa niya laban sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo at maging yung pagbabanta niya sa kapatid na Eduardo Manalo? Hindi na. Dahil sabi nga ng mga kababayan natin na hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo, idemanda nyo na yan. Bakit? Pagkapatuloy nyo pa yung pinagbigyan, mamimihasa yan. Yun ang mga kababayan, talagang mamamihasa yan. Yung kanyang pananalita, hindi mo lubos maisip kung normal pa ba yung kanyang pagkatao. Dahil nga yung pambabalahura niya, hindi ako kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero, talagang nag-react ako sa tao na yan. Dahil nga sobra-sobra na yung kanyang pambabalahura,
Hindi na tama. Okay lang naman sana tayo na bumatikos. Pero pag bumatikos natin, bumatikos tayo, ilagay natin sa lugar. Huwag naman natin yung binababoy na natin. Huwag naman natin yung pagmumurahin natin, pagbabantaan pa natin, at kung ano-anong panglalait. Hindi na po tama yan. Kaya tama lang ang ginawa, no, ng ibang kaanib ng Iglesia ni Cristo na sampahan ito ng patong-patong na mga kaso. Hindi ito madadala, mga kababayan. Yung kanyang kayabangan, hanggang kayabangan lang naman yan eh. Sabihin niyang matapang siya, ay kung matapang talaga yan, kung totoong matapang yan, hindi yan nagpipismas, hindi yan nagtatago sa kabundukan. Nagmayabang pa siya na sinusuportahan siya ni Pangulong Bongbong Bangag Jr. Kung talagang sinusuportahan siya, bakit ganun siya, nagtatago siya? Bakit ayaw niyang lumantad? Kaya nga, mga kababayan, pasensya na, medyo maingay dito kasi maraming sasakyan. Kaya nga, mga kababayan, tama talaga ang ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. At sinasabi ko na noon, pag halimbawa itong tao na ito ay matigok ito, huwag natin ibintang sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga, maraming naghahabol sa buhay ng tao na yan. Nag-uunahan yan. Kahit na yung kampo nila Trillanes, kampo nila Romualdez, kung sino-sino pa, mga kababayan, talagang hinahunting yung tao na yan. Dahil nga, pag halimbawa ay napatayan, pwede nilang ibintang, no, kay dating Pangulong Duterte at sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Marami mag-uunahan talaga yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Kasi nga, itong tao na ito ay gusto talaga niyang sirain. Akala siguro niya, siya yung tao na makakasira sa Iglesia ni Cristo. Alam naman natin na talagang tinitingala dito sa atin, nire-respeto sa atin ang mga Iglesia ni Cristo. Kahit dito sa amin, mga kababayan, marami akong mga kakilala. Kahit nung nasa Manila ako, marami akong mga kasamahan sa gym, dahil nga tayo ay isa namang nag-ano ng ating kalusugan. Marami akong mga kasamahan. Napakabait na mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko sa inaangat sila, ha. Talagang mababait sila. Yun ang mga kababayan, itong paghain ng kaso laban kay Epifanio Labrador. Ito na yung iwan ko ha kung pang ilang kaso na ito, pero ito na yung mga karma na dumarating sa buhay nitong si Epifanio Labrador. Mas marami pa yan, mga kababayan. Kakarmahin talaga itong tao na ito. Dahil nga sa kanyang pambalahura, sa kanyang pambababoy. Siya na nga yung mukhang baboy. Tapos siya pa yun ang bababoy. Tapos kung makapanglait siya, kung sino-sino na lang. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna at hindi tayo makapag-shoutout ngayon kasi nasa labas tayo, wala tayong internet at parang medyo bumilim na yung langit, baka maabutan tayo ng ulan. Medyo hapon na dito, kahapon kasi wala tayong upload tungkol kay Epifanio Labrador. Busy tayo kahapon, kaya ngayon pinilit ko, mga kababayan, na gumawa ng reaction video para naman sa ating mga kababayan na nag-aabang, na kung ano na ba ang balita nitong si Epifanio Labrador o si Panyong, mga kababayan. Uy, mga nagtatanong pala, paano ko daw nalaman na supot si Epifanio? Madali lang naman makilatis, mga kababayan. Unang-una, yung lagi siyang nakapismas. Kasi nga, iniiwasan niya na maamoy niya yung kanyang sarili. Tapos, yung kapitbahay niya na nagsabi nga sa akin na tumakbo daw ito si Epifanio Labrador noong pinatuli na sana. Tumakbo ito, kumaripas ng takbo. Kaya, alam na alam ko na supot yan. Tapos, yung kanyang pamamaga sa kanyang mata, isang sinyalis daw yan, mga kababayan, na supot yang si Epifanio Labrador. Yun ang dito lang muna at once again, di ako makapag-shoutout, ha. Once again, this is Ronde TV mo kasi nasa labas tayo, wala tayong internet ito. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.